Hoy, kumusta? Kung pinag-iisipan mong bumili ng sasakyan ngayong taon, sakto ang dating mo. Ituring mo akong financially savvy na kaibigan mo na nandito para himayin ng mga datos at ibigay sa iyo ang walang paligoy-ligoy na realidad ng pag-aari ng kotse sa Pilipinas, especially kung first-time buyer ka. Alamin natin, kotse ba o bulsa? Handa ka na? Simulan na natin itong pagsusuri. Teka, bago tayo tumingin sa mga makikinis na kotse dyan sa showroom, kailangan muna nating harapin ang realidad ngayon. Ramdam na ramdam natin ang matinding epekto ng 2026 National Energy Emergency, di ba? Dahil sa global supply disruptions, pumalo ng higit 100 pesos ang gasolina. At ang diesel, nakakaiyak, nasa 130 pesos ang kada litro. Kung matakaw sa gas ang bibilin mong sasakyan, ang araw-araw na biyahe mo ay hindi na lang simpleng pag-drive. Literal na butas ang bulsa mo dyan. Mabuti na nga lang ay kahit paano'y bumababa ng paunti-unti ang gasolina at diesel. Pero meron pa ring manakanakang pagtaas. Kaya ito ang malaking tanong ko sa iyo ngayon. Investment pa ba ang kotse o liability na siya? Nakasanayan kasi na isipin na kapag may kotse ka, simbolo yan ng pag-angat sa buhay. Pero sa taas ng bilihin ngayon, kailangan na talaga nating hamunin ang lumang pananaw na ito. Nako, magkano nga ba talaga ang gastos o yung tinatawag nating sticker shock? Madalas tayong nabubulag sa mga magagandang promo ng mga dealership. Dito papasok yung tinatawag nating 20% trap. Maraming bumibili ang nagkakaroon ng tunnel vision. Nakatutok lang sila sa 20% down payment. Kasi well, yun lang naman ang kailangang ilabas agad na cash. Pero anong nakakalimutan natin? Yung mabibigat na buwanang obligasyon na susunod pag uwi mo ng kotse. Gamitin natin ang Toyota Vios bilang halimbawa para makita natin yung aktwal na butas sa budget mo buwan-buwan. 55% ng gastos mo ay mapupunta sa amortization o yung mismong hulog mo sa bangko. 20% para sa mahal na gas natin ngayon. 10% para sa LTO at comprehensive insurance para protektado ka. At 10% para sa PMS o preventive maintenance, yung regular na change oil at check-up para iwas sira. Nakita mo nang hindi natatapos ang gastos sa down payment. Ang totoo, doon pa lang siya nagsisimula. At heto pa ang isang medyo masakit na katotohanan, depreciation. Ang sandaling ilabas mo ang brand new na kotse mo mula sa showroom, oof, nawawala agad ang 20% ng halaga nito. Literal na parang bula at mababawasan pa yan ng karagdagang 10% taon-taon. Kaya kung iniisip mong kikita ka agad kapag ibinenta mo ito in the future, nako, kailangan mo uling mag-compute. Ngayon, paano mo babayaran yan? Yung paraan ng pagpondo mo kasi ay pwedeng makatipid sa iyo o kaya naman magbaon sa iyo sa utang. Heto ang dalawang magkatapat. Sa bank financing, medyo mahigpit talaga ang approval dyan. Pero ang kapalit naman ay mas mababang interest rate na nasa 5.5 hanggang 9%. Sa kabilang banda, andyan ang in-house financing ng mga mismong dealer. Mabilis nga ang approval at madalas mababa ang down payment. Pero asahan mo yung mabigat na interest na aabot ng 12 hanggang 16% o higit pa. Kung sakaling piliin mo ang 5-year financing term, ang pag-utang para sa kotse ay magdadagdag ng nakakagulat na 15 hanggang 25% o higit pa sa orihinal na cash price ng sasakyan. Ibig sabihin yan, ang kotseng binili mo sana ng 1 milyon kung cash, aabot ng 1.25 milyon sa dulo ng kontrata mo. Ganun siya kalaki. Ngayon, paano kung kailangan mo talaga ng sasakyan? Siguro para sa trabaho o lumalaki ang pamilya? Ano ang mga pinaka-praktikal na pagpipilian ngayon na nasa ilalim ng 1 milyon? Una dyan, ang Suzuki Dzire dahil sa hybrid system nito, nakaka 20 hanggang 24 kilometro bawat litro ito. Perfect para sa matraffic na city driving natin. Ngayon, kung sagad na tipid sa gas talaga ang hanap mo, nandyan ang Toyota Wigo na kayang tumakbo ng hanggang 24 kilometro bawat litro. At kung iniisip mo naman ay yung madaling ibenta balang araw kapag gusto mong mag-upgrade, ang Toyota Vios ang safe bet mo dahil sa napakataas na resale value nito.
Bago ka pumirma sa anumang loan document, teka lang, ilihis muna natin saglit ang usapan mula sa mga specs ng kotse. Gamitin natin ang diskarte ng kilalang financial expert na si Randall Tiongson. May 4 na hakbang yan. Unang hakbang, increase cash flow. Tingnan mo muna kung may natitira pa ba sa sweldo mo buwan-buwan. Ikalawa, get out of debt. Nabayaran mo na ba ang mga dati mong utang bago ka kumuha ng panibago? Ikatlo, build emergency fund. May ipon ka ba para sa 3 hanggang 6 na buwan kung sakaling may mangyaring emergency repairs? At ikaapat na napakahalaga, evaluate opportunity cost. Ano nga ba ito? Simpleng-simple lang. Ito yung kita sana na isinakripisyo mo nang piliin mo ang isang bagay. Itanong mo sa sarili mo ngayon, kung hindi ko ginamit ang pera ko pambili ng kotse at ininvest ko na lang sana sa negosyo o sa stock market, mas lalago kaya ang pera ko? Tandaan, laging may trade-off ang bawat desisyon, kaya dapat matalino tayo sa pagpili. Narito na tayo sa dulo ng ating paghihimay. Bibigyan kita ng isang simpleng formula para makapagdesisyon ka ng tama. Banggitin mo ito. Kunin mo ang average ng gastos mo sa Grab o commute sa loob ng isang buong buwan. Ngayon, kung ang halagang ito ay mas malaki kaysa sa total monthly cost ng sasakyan, take note, kasama na dyan ang gas, insurance at maintenance. Aba, makatuwirang bumili. Pero kung mas mura pa rin ang pag-commute o pag-book mo ng ride araw-araw, ibig sabihin, ang pagbili ng kotse ngayon ay pamporma lamang at hindi talaga isang matalinong desisyong pinansyal. Ngayong naglatag na tayo ng mga datos at ng totoong aktwal na gastos, nasa iyo na ang desisyon. Kalkulahin mo ang sarili mong mga numero. Ano ang sinasabi ng math mo? Pagkatapos ng lahat ng ito, handa ka na bang bumili o mas matalino bang magpasyang mag-ipon na lang muna ngayon? Pag-isipan mong mabuti yan. Sana nakatulong ang pagsusuri nito ha? Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga issue, maraming salamat sa pagsama sa Alcancia Series. Lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayon pa lang pinaghahandaan na.